Si Pulong Duterte, may hearing doon sa isang branch ng Regional Trial Court doon sa Davao. Ayan mga kabunyog. Ito yung picture Oh. Si Sara Duterte papunta ng diyan sa picture makikita nyo, papunta ng ng ayan papunta ng RTC kasama niya si Pulong. Yung magkapatid papunta sila diyan ng RTC, si Sara Duterte yan kasama si Pulong Duterte. Bakit? Ay may kaso si Pulong sa grave threat may kaso din si Pulong na grave threat. So pareho na sila ni Sara Duterte, talagang ang mga Duterte violente. Tingnan niyo diyan mga kabunyog. Si Sara yan, tapos yung nasa likod niya si Pulong. Papunta sila sa korte niyan. A-attend si Pulong sa trial. May hearing yung kasong sinampahan kasi siya ng kasong grave threat ng isang negosyante sa Davao. Mga kabunyog, mga kababayan. Itong si Pulong ay sinamahan ni Sara. Ginawa yung hearing sa isang sala ng Regional Trial Court doon sa Davao. Kaya pumunta doon si Pulong, umattend siya. Ang kaso na yan mga kabunyog, naalala nyo yung nag-circulate noon na madaling araw sa isang bar doon sa Davao. Itong si Pulong may tinututukan yata to ng kutsilyo. Tapos pinagmumura niya yung lalaki. Yung lalaki. Kumalat yan. February yata yan, 2025 naalala nyo yan? Yung lalaki na yon na pinagmumura niya doon sa picture, sa video, nagkaso sa kanya yun ng grave threat. So ngayon nagsisimula na ang trial. Kaya yung pinuntahan ni Sara diyan sa nakikita niyo sa picture, sinamahan niya ang kapatid niyang si Pulong. Pero kaya nga ang balita ngayon sa mga dyaryo, yung magkapatid parehong may kaso ng parehong may kaso ng grave threat. Si Sara may kaso rin na grave threat, di ba? Sa naman yon, sa RTC sa Quezon City, grave threat yon. Si Pulong may kaso rin, grave threat din doon sa Davao. Yung nangyari yan noong February 23, 2025 na may kutsilyo si Pulong, madaling araw na yon. Lasing si Pulong noon sa isang bar. Tapos pinagbabantaan yata ni Pulong yun, yung lalaki. Kaya ikinaso siya noon, grave threat din. So ngayon, ang magkapatid, si Pulong at si Sara, parehong may kaso ng grave threat. Nag-hearing na yung kay Pulong. Yung kay Sara Duterte, na-file na yung kaso sa RTC pero humihiling si Sara, wag naman daw muna siyang arestuhin. Wag munang maglabas ang korte ng arrest warrant. Yun. Nag-motion si Sara Duterte, yung mga abogado niya, humihiling na wag munang maglabas ang korte ng arrest warrant. Kasi pag naglabas na ng arrest warrant, kukunan siya ng mugshot, saka pupusasan siya. Di ba? So yan mga kabunyog. Kaya ang nangyayari dito, yung magkapatid na si Sara at si Pulong, pareho ngayon nahaharap sa kasong grave threat. Ano ang pinapakita niyan? Talagang nasa dugo yata nila yung pagiging violente. Si Pulong doon yan sa yung tungkol yata sa babae yung doon. Nagalit si Pulong dahil yung pera yata hindi binigay. So pinagbabantaan ni Pulong yun. May panaksak yata ng kutsilyo si Pulong doon. Yan? February 23, 2025, madaling araw yun nangyari sa isang bar sa Davao City. So ngayon kinasuhan siya. Si Pulong. Si Sara naman kinasuhan din. Tungkol naman yan doon sa kinasuhan ng DOJ tungkol doon sa pagbabanta niya na ipapapatay si Pangulong Marcos at saka si Lisa Araneta at saka si dating Speaker Martin Romualdez. Sinampahan na ng kasong grave threat si Sara sa Regional Trial Court ng Quezon City. Kaya lang ngayon nag-press con yung abogado niya, ang paliwanag, nag-file daw sila ng motion na kung pwede, wag munang maglabas ng arrest warrant kay Sara Duterte. Kung pwede daw mag-conduct ng oral arguments kasi i-argue nila na hindi dapat walang jurisdiction. Ang sinasabi ng kampo ni Sara, walang jurisdiction ang Regional Trial Court para i-entertain
yung kaso ni Sara na grave threat. Ang nag-file kasi ng kaso, DOJ. Hmm? Ano ang rason nila? Bakit nila sinasabi na walang jurisdiction? Ang paliwanag nila ng mga abogado ni Sara, walang jurisdiction kasi impeachable officer daw si Sara. Katulad daw ng presidente, impeachable officer siya, kaya hindi siya dapat kinakasuhan. Hindi dapat kinakasuhan kasi impeachable officer. Kaya yung ikinaso sa kanya sa RTC, dapat i-dismiss dahil walang jurisdiction ang RTC. Ay ngayon, hindi natin alam kung anong magiging aksyon ng RTC, ng Regional Trial Court ng Quezon City. Tatanggapin ba nila yung request o hiling ng kampo ni Sara na wag munang mag-issue ng warrant ang korte? Dinggin muna yung magsagawa muna ng oral arguments? Hindi, wala pang desisyon ang RTC tungkol dyan. So ngayon mga kabunyog, mga kababayan, natatakot na siyempre si Sara. Imagine niyo, aarestuhin siya tapos kukunan ng mugshots. Kukunan siya ng mugshots. Kaya ayaw ang ginagawa ng mga abogado ni Sara, ipa-dismiss ang kaso kasi wala daw jurisdiction ng RTC. Pero posible na ang maging desisyon diyan ng RTC, hindi, may jurisdiction ng RTC kasi ganito Paano naman nasabi ng kampo ni Sara na hindi pwedeng kasuhan ng vice presidente, samantalang nakalagay naman sa konstitusyon ang presidente lang ang immune from suit. Kahit yung mga justices ng Korte Suprema, kahit pa nga Chief Justice, hindi yan immune from suit. Hindi yan immune from suit. Pwede silang kasuhan. Kahit mga impeachable officials yan, pero pwedeng kasuhan yan. Ang hindi lang talaga pwedeng ikaso ay ang presidente kasi immune siya from suit. So ngayon, iwan natin dito kay sa mga abogado ni Sara, bakit nila sinasabing walang jurisdiction ang RTC, ang korte dahil impeachable official si Sara, ngayon dahil impeachable official siya. So yan ang mga kabunyog, mga kababayan. Yan ang ngayon, itong ngayon ni Sara, nagpipetition siya na nagmo-motion siya sa korte na wag munang dinggin yung kaso. Wag munang mag-issue ng warrant. Kasi ang request ng kampo ni Sara, magkaroon daw muna ng oral arguments. Oral arguments. Kasi i-argue nila na walang jurisdiction ang korte. Pero mahirap yan. Mahirap yan. Sa tingin ko, mga kabunyog, i-deny ng RTC yung motion na yun. Kasi mayroon naman may jurisdiction ng RTC diyan. Bakit? Nakalagay sa konstitusyon ang president lang ang immune from suit. Ay dapat kung immune from suit ang vice president, dapat ang nakalagay doon, ang mga impeachable officials ay immune from suit. Di dapat ganun ang nakalagay. Hindi. Ang nakalagay sa konstitusyon, ang president nag-i-enjoy ng immunity from suit. Ang vice president hindi. Hindi. Bakit naman hindi immune from suit ang vice president? Vice pa lang naman siya Hindi pa naman siya presidente. Kapag ang mga officials na yan ay immune from suit, ay grabe na yan. Magiging abusado na yung mga yan. Kasi hindi naman sila pwedeng kasuhan. Kasi immune sila from suit. Hindi. Ang nakalagay sa konstitusyon, ang president lang ang immune from suit. Kaya naniniwala tayong madidismiss yan. Yung petition na yan ng kampo ni Sara na humihiling na ang kampo kasi ni Sara humihiling na wag munang mag-issue ng arrest warrant ang RTC pagkatapos magkaroon daw muna ng oral arguments. Tapos sa oral arguments, ididepensa ng kampo ni Sara na walang jurisdiction ang RTC. Kaya dapat i-dismiss ang kaso niya. Wala pang aksyon ng korte diyan sa petition na yan. Abangan natin sa motion na yan. Pero malamang madidismiss yan.